Mabilis at maayos na inasikaso ni Maya ang mga customer. Sa bawat hakbang niya, dama ang pagmamadali, ngunit hindi niya nakakalimutang magbigay ng ngiti sa bawat isa. Ang malamig na hangin ng Sabado ay tila nagdadala ng mas maraming tao sa kanilang maliit na karinderya, kung saan ang mainit na pares, bulalo, at iba pang sabaw ay tila isang yakap sa gitna ng ginaw. Maya, pakiasikaso naman ng mga table sa labas, tawag ni Bianca, ang manager nilang masigla ngunit minsan ay masungit. Sure, sagot ni Maya, sabay ngiti. Tsaka yung mga bagong customer na rin. Paikutan natin, masyadong mahina ang kalaban natin eh. Ako nang bahala, Bianca, sagot niyang puno ng kumpiyansa. Ngunit sa kabila ng kanyang ngiti, may kirot sa kanyang puso. Ito ang naging buhay niya sa nakalipas na buwan matapos siyang palayasin ng kanyang asawa, isang lalaking ngayoy masaya sa piling ng iba, sa kanilang mansyon na minsan niyang tinawag na tahanan. Sino ang mag-aakalang ang dating ginang ng tahanan ay magiging isang waitress? Ngunit ito ang realidad na kailangang niyang yakapin, kahit papuno ng maling akusasyon ang dahilan ng kanyang paglayo. Habang abala sa pag-aasikaso, isang insidente ang gumulantang sa kanya. Napatili si Maya nang matapunan ng malamig na tubig ang isang customer. What the hell? Galit na reaksyon ng lalaki, ngunit natigilan ito nang magtama ang kanilang mga mata. Sir, sorry po, tarantang saad ni Maya habang mabilis na kumuha ng tissue. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa kaba. Okay lang, mahina ngunit mariing sabi ng lalaki habang hinawakan ang kanyang palso upang pigilan siya sa pagpunas. Tubig lang yan. Pasensya na talaga, sir. Sobrang dami kasi ng tao. Hindi ko napansin na nasa likod kita, paliwanag ni Maya, halos hindi makatingin ng diretso. Napangiti si Alejandro, na tila natatawa sa kanyang kaba. Matutuyo rin naman yan. May dala akong damit. Pero ang pagkain ko ang kailangang palitan. Tumango siya patungo sa bulalong halos nalunod sa tubig. Napangiwi si Maya habang tinitingnan ang sirang pagkain. Ako na po ang bahala, sir. Bigyan niyo lang po ako ng ilang minuto. Mabilis niyang inasikaso ang bagong order. Huminga siya ng malalim bago dahan-daang lumapit sa mesa ni Alejandro, dala ang bagong pares at bulalo. Maingat niyang inilapag ang mga ito sa mesa, ngunit napansin niyang nakatitig ito sa kanya. Sir, tanong niya, pilit na ngumiti upang itago ang kaba. Maya, tama ba? Maya Sarmiento, tanong ni Alejandro, puno ng pagtataka. Natigilan si Maya. Paano mo nalaman? Pamilyar ka. Kilala ka na ng lahat ng tao. Imposible na hindi. Nanlaki ang mga mata ni Maya sa kaba. Please, nakiusap ako. Sa atin lang to, ha? Bakit? May tinatago ka ba? Tanong ni Alejandro, ang mga matay puno ng kuryosidad. Wala. Ayaw ko lang na malaman ng ibang tao na nandito ako sa Baguio. Binitiwan ni Maya ang mga salitang iyon na may halong kaba at pag-iingat. Alam niyang hindi ito ang tamang panahon para makipag-usap sa kung sino man, ngunit ang lalaking kaharap niya ay tila may kakaibang presensya na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya maalala kung kailan sila nagkita, ngunit sigurado siyang hindi niya nais na malaman ng iba ang kanyang kinaroroonan o ang dahilan ng kanyang paglayo. Sa likod ng kanyang mapanatag na panlabas, nagtatago ang isang pusong puno ng galit at determinasyon. Kailangan niyang mag-ipon ng lakas ng loob at magplano ng paraan upang makapaghiganti sa asawa niyang walang ibang ginawa kundi gawing miserable ang kanyang buhay. You're married, right? Nasaan na asawa mo? Tanong ni Alejandro, puno ng kuryosidad. Sa totoo lang, matagal na siyang interesado kay Maya, at ngayon lang niya nagkaroon ng pagkakataong makilala ito ng mas malapit. Wala siya dito. Nasa States, sagot ni Maya, pilit na pinapanatili ang kanyang composure. Hinayaan niya lang akong gawin ang bagay na to, hobbies, dagdag niya sabay kibit balikat, na parang walang halaga ang usapan. Napangiti si Alejandro, ngunit hindi niya maitago ang bahagyang pagtawa. Kung yan ang sabi mo, maniniwala ako. Thanks, Maya. Napairap si Maya, ngunit hindi niya mapigil ang sumagot. O sige. Okay lang na tawagin mo akong ganyan kahit di tayo close, aniya na may halong inis. Ngunit tila hindi ito alintana ni Alejandro, nakangiti pa rin ito habang pinagmamasdan ang kanyang mukha, na para bang may hinahanap na sagot sa bawat galaw niya. Pagkatapos ng kanyang shift, agad na umalis si Maya mula sa karinderya. Malalim ang kanyang buntong hininga habang mabilis siyang sumakay sa kanyang kotse. Habang pinapatakbo ang sasakyan,
hindi niya maiwasang magbalik tanaw sa kanyang nakaraan, sa lahat ng sakit at pagkabigo na idinulot ng kanyang asawa, pati na rin ng mga magulang nito. Ang totoo, akala niya noong unay kaibigan niya ang mga ito, ngunit nang kinasal sila, doon lumabas ang tunay na pakay nila, ang kontrolin siya at gawing sunod sa Niren. Pagdating sa kanyang bahay, sinalubong siya ng kanyang aso. "Hi, Bear," bati niya habang yumuko upang haplasan ito. Naupo siya sa sofa, bitbit ang bigat ng buong araw. Nang makita niyang tumatawag ang kaibigan niyang si Sofia, agad niyang sinagot ang tawag. "Hello, Sofia. Kamusta ka dyan?" tanong niya, pilit na pinapawi ang pagod sa kanyang boses. "Okay naman, magaan ang araw na to pero may isang aberya lang," sagot ni Sofia, kasabay ng mahinang tawa. Hinahaplos ni Maya ang likod ng aso habang nakikinig. "Bakit? Anong nangyari?" "May isang lalaki na kilala ko. If I'm not mistaken, pangalan niya Alejandro. Nakasuot siya ng army pants at white t-shirt," sagot ni Sofia, na tila may halong kilig sa kanyang boses. "Hindi mo kilala si Alejandro?" tanong nito, tila nagugulat. "No," sagot ni Maya, bahagyang napapanguso. Marami siyang kilala, ngunit ang lalaking nakita niya kanina, hindi niya maalala. Siya ba yung nasa pulis? Nag-iisang single sa 6 na magkakaibigan at malaki ang net worth dahil sa pamilya niya at sipag. Kilala din siya na magaling sa golf at shooting range, kwento ni Sofia, halatang kinikilig. "Wow, that's nice," sagot ni Maya, ngunit walang interes sa kanyang boses. Natawa si Sofia. Isa rin siya sa mga lalaking pinag-aagawan ng mga babae. Gentleman but I heard not in bed. Sexy, matalino, at galing sa respetadong pamilya. "Sofia, hindi ako interesado. I'm married," sagot ni Maya, pilit na pinapanatili ang distansya sa usapan. "Okay." Malalim na napabuntong hininga si Maya habang tumayo at tumungo sa kusina para kumuha ng pagkain. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang mapanguso habang iniisip ang status ni Alejandro. Alam niyang kaya itong lagpasan ng asawa niya kung gugustuhin ito. Ngunit bakit nga ba niya kino-compare ang dalawa? Napailing siya, tila naguguluhan sa sariling iniisip, at napasandal sa sink. Muli niyang pinilit linisin ang kanyang isip at inisip na lamang ang mga gagawin niya kinabukasan. "Girl, malapit ka nang maging single," sabi ng kaibigan niyang si Sofia sa kabilang linya ng telepono, na tila puno ng sigla. "Pinoproseso mo na ang mga papel. Ikaw at si Benjamin. At kapag nangyari yun, pwede ka nang gumawa ng kahit ano. Kaso nga lang, sadyang ayaw ka lang pakawalan ni Benjamin. Bukas ako dyan at may pag-uusapan tayo," sagot ni Maya, pilit na pinapanatili ang kalmado niyang boses. "Tungkol saan?" tanong ni Sofia, halatang nagtataka. "Sa mga nangyayari dito. Basta bukas na bukas, nandyan na ako," sagot ni Maya na may bahagyang diin sa kanyang boses, na tila puno ng determinasyon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, napabuntong hininga si Maya. Hanggat hindi pinipirmahan ni Benjamin ang mga papel, pakiramdam niya'y nakatali pa rin siya rito. Nais niyang magalit, sumigaw, at ilabas ang lahat ng sama ng loob, ngunit alam niyang walang maidudulot iyon kundi dagdag na pagod. Sa ngayon, ang tanging kakampi niya ay ang kaibigan niyang si Sofia. "Bear, sa tingin mo kaya ko nang bumalik?" tanong niya sa kanyang aso, habang hinahaplos ang ulo nito. Tumitig siya sa mga mata ng kanyang alagang tila nagtatangkang magbigay ng sagot. Huminga siya ng malalim at bumaling sa litrato ng kanyang mga magulang na nakasabit sa dingding. Kung buhay pa lang sana ang mga ito, malalaman nila ang hirap na pinagdaraanan niya. Siguro, tutulungan siya ng mga ito na makabalik sa Manila at makawala sa mapait niyang sitwasyon. "Dad, Mom, tulungan niyo ako, please," bulong niya habang pinipigilan ang luhang gustong kumawala. I hate Benjamin." Huminga siyang muli ng malalim bago tuluyang humiga sa kama, umaasang makakahanap siya ng kapayapaan kahit sa panaginip man lang. Kinabukasan, binuksan ni Maya ang pinto ng kanyang apartment at nakita si Sofia, may dalang malaking bag. Niyakap nila ang isa't isa, at ang kanilang tawa ay tila pansamantalang nagbigay liwanag sa madilim na mundo ni Maya. Magkasabay silang naglakad papunta sa living room. "Nagdala ako ng pagkain. Baka puro bulalo na ang nasa utak mo," biro ni Sofia habang inilalapag ang dala niyang pagkain. "Grabe ka, marunong naman akong mag-ulam," sagot ni Maya na may bahagyang tawa.
Ngunit agad ding naging seryoso ang mukha ni Sofia. Marami tayong dapat pag-usapan, girl. Seryoso ang lahat ng to, aniya habang umuupo at nagsisimulang ayusin ang pagkain. Bamantong hininga si Maya, ramdam ang bigat ng hangin sa paligid. Tumayo siya upang maghanda ng juice at muling umupo. Habang hinihintay ang sasabihin ni Sofia, hindi niya maiwasang kabahan. Alam niyang may masamang balita, at may kinalaman ito sa kanyang asawa at sa pamilya nito. Anong nangyari? Tanong ni Maya, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Ang magaling mong asawa, panimula ni Sofia, halatang may galit sa boses, kung sino-sino na naman ang babaeng kinakausap. Pero hindi lang yun. Kapag wala ng mga tao, kung ano-anong ginagawa, balak nilang ibenta ang mansyon ng mga magulang mo, at si Benjamin, gusto niyang malaman kung saan mo tinago lahat ng pera mo. Ano? Halos hindi makapaniwala si Maya. Imbes na gamitin sa mabuting paraan ang pera, ginawa pang negosyo. Dahil nagtayo lang naman ang magulang ni Benjamin ng kasino, nagtayo rin sila ng bar sa ibang isla, at ospital na gusto ng ama mo, sagot ni Sofia, na tila nagpipigil ng galit. Wala na, tanong ni Maya, ramdam ang panginginig ng kanyang boses. Binenta na nila at binago ang plano. Nagtagis ang kanyang panga habang iniisip ang lahat ng sakripisyo ng kanyang mga magulang. Pinaghirapan yun ng mga magulang ko. Bakit kailangang galawin ang hindi sa kanila? Hindi na napigilan ni Maya ang kanyang galit. Muli siyang napabuntong hininga, ngunit sa pagkakataong ito, may halong determinasyon. Alam niyang hindi niya maaaring hayaan na tuluyang mawasak ang lahat ng iniwan ng kanyang mga magulang. Kailangan niyang lumaban, para sa kanila at para sa sarili niya. Dahil nga asawa ka niya, madali niyang mapapaniwala ang mga tao. Dahil asawa ka ng tarantadong yun, galit na sabi ni Sofia, halos nanginginig ang boses sa sobrang inis. Ramdam ni Maya ang bigat ng bawat salitang binitiwan ng kaibigan, na tila sinasalamin ang galit na matagal na niyang kinikimkim. Ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga magulang, ang lahat ng kanilang itinaguyod at binuo mula sa dugo at pawis, ay unti-unting nawawasak sa kamay ng mga taong walang pakialam. Kung hindi lang siya nagtago at umiwas sa mga tao, malamang ay nagawa na niyang pigilan ang mga ito. Ngunit ngayon, alam niyang wala siyang ibang magagawa kundi ang maghayganti. Alamin mo pa ang ibang impormasyon, Sofia, madiin niyang utos habang ang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Lahat ng yan, doble ang balik sa kanila. Sisiguraduhin ko na sila mismo ang luluhod sa harapan ko. Tumango si Sofia, seryoso ang ekspresyon. Makakaasa ka. Sagot nito bago tumalikod at umalis, bitbit ang bigat ng responsibilidad na iniwan ni Maya. Habang papalayo si Sofia, kumaway si Maya bilang pamamaalam. Ngunit nang siya'y bumalik sa loob ng coffee shop, natigilan siya. Sa isang sulok, nakita niya si Alejandro, nakangiti at kumakaway sa kanya. Hi, Maya, bati nito, ang kanyang tinig ay puno ng kumpiyansa. Nagtaas ng kilay si Maya. Kilala ba kita? Malamig niyang tanong, halatang walang interes sa pag-uusap. Ito naman, sagot ni Alejandro na tila aliw na aliw sa kanya. Nandito ka ba para uminom ng kape? Dagdag nito, may halong pang-aasar. Sa tingin mo, anong gagawin ko dito? Magdadasal, mataray na sagot ni Maya, sabay irap. Kumuha siya ng kape, ngunit napansin niyang ang tanging bakanteng upuan ay nasa harapan ni Alejandro. Wala siyang magawa kundi padabog na umupo doon. Habang nakasandal si Alejandro sa kanyang upuan, nakangisi ito na parang Nana Nadia, na lalong ikinainis ni Maya. Ano ba kasing kailangan mo sa akin? Tanong niya, halatang iritado. Wala akong kailangan sa'yo, sagot ni Alejandro, hindi nawawala ang ngisi sa kanyang mukha. It happened that we live in the same apartment building. Bawal bang makipagkaibigan? Bawal, mabilis na sagot ni Maya. Choosy ako sa kaibigan. Napatawa si Alejandro, tila natutuwa sa pagiging mataray ni Maya. Nakakagulat na dito kung makikita ang isang Maya Sarmiento. Kumusta pala ang buhay may asawa? Tanong nito, na halatang sinusubukang basahin ang reaksyon ng babae. Ba't ka naman interesado na malaman ang buhay may asawa ko? Balik ni Maya, ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng bahagyang pagdududa. I heard that your husband is an ass. Gusto ko lang kumpirmahin. Mula sa source kaya tinanong ko, sagot ni Alejandro na puno ng kumpiyansa. Natigilan si Maya. Napatingin siya ng diretso sa lalaki sa kanyang harapan.
Kapo ito, matipuno ang katawan, at ang mga matang tila ng aakit ay halatang nagtataglay ng dugong Espanyol. Ang mga labi nito ay tila may sariling kwento na humahatak sa kanyang pansin. Napailing siya, pilit na binabalik ang sarili sa realidad. Agad niyang ininom ang kanyang kape, ngunit dahil mainit pa ito, napadaing siya sa sakit. Oh, tissue. Mabilis na inabot ni Alejandro ang tissue box, na tila handang tumulong. Ikaw kasi paninisi ni Maya, pilit na tinatago ang hiya. Ako ba? Umiinom ng bigla-bigla, natatawang sagot ni Alejandro, na lalong ikinainis ni Maya. Napabuntong hininga siya. He's an asshole, biglang sambit ni Maya, hindi na napigilan ang sarili. Wala siyang kwenta. Sa una lang mabait, pero kalaunan, napatunayan kong walang lalaking matino. Tahimik na tumitig si Alejandro kay Maya, ngunit sa kabila ng kanyang mga sinabi, tila may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kung anong kakaiba sa presensya ng lalaking ito na nagdadala ng init at kaba sa kanyang dibdib. Ouch naman, huwag mo naman lahatin, putol ni Alejandro. Natawa naman siya, tagad. Hinalo ang kape, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba, hindi malungkot at hindi rin nakakainis, o baka dahil sa kalokohan na sinasabi sa kanya ng lalaki. Tinignan niya ito at nakitang hinahalo ang kape at iinom ng konti. So, ba't ka nandito? Bakasyon. May binabantayan ako. Criminal. Hindi. Witness lang. Natigilan naman si Maya at agad na patango dahil ang akala niya may criminal sa building na to. Huminga siya ng malalim at naging tahimik dahil naisip niya ang pinag-usapan nila ng kaibigan kanina. May problema ka. Kung meron, ba't ko naman sasabihin sa'yo? Di naman kita kaibigan. O magkaibigan na tayo ngayon, ngumiti ng malaki ang binata. Alam mo nakakainis ka, sinisira mo yung araw ko. Pinapatawa lang kita. Nung nakita kita sa restaurant parang hindi ka mapakali. Kalma ka lang kasi. Hindi maiwasan ni Maya na matawa dahil biglang gamaan ang loob niya. Kahit sandali lang naramdaman niya ang kagaanan ng paligid. Pakiramdam niya nakalimutan niya ang pinag-usapan nila ni Sofia. I ran away from home, pinagbintangan ako ng pamilya ng asawa ko kaya umalis ako, biglang sambit niya. Bakit naman? May ebidensya ba sila? Tanong ni Alejandro ngumiti pa ito at agad namang umayos ng upo. Tinitigan niya ang babae at sayang ang pagkakataon niya sa Baguio kundi ito uuwi na kasama si Maya. Wala, siguro natakot lang ako kasi ang daming pulis. Ang asawa kong si Benjamin walang ginawa kung di manahimik lang at parang tuwang-tuwa pa siya na nakitang nahihirapan ako. Duwag pala ang asawa mo, nakangising saad ni Alejandro. Napailing ang babae at naisip kung ilang beses ba siya nitong pinagtanggol at sa isipin na wala mas lalo siyang natawa. Tinignan niya si Alejandro na nakatingin sa kanya. Ikaw may girlfriend ka ba? Tanong niya sinasadya na ilayo ang topic. No girlfriend since birth, mayabang na saad ni Alejandro. Maniwala ako, sa'yo, mukhang babaero ka. Tumayo si Maya, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi, at kumaway sa binata. Nakita niyang tila nagulat ito nang malaman na alam niya ang pangalan nito. Mas lalong tumawa si Maya, ang kanyang halakhak ay parang musika na tumatagos sa katahimikan ng parke. Napailing siya at dahan-daang umupo sa tabi ni Alejandro, ngunit agad din siyang napairap nang makita ang pamilyar na ngiti sa mukha ng binata. Nakangisi na naman ito habang nakatitig sa kanya, na para bang binabasa ang bawat emosyon niya. Silang dalawa lamang ang naroon, sa ilalim ng lilim ng mga punong sumasayaw sa ihip ng hangin. Umiinom sila ng kape habang ang araw ay banayad na sumisilip sa pagitan ng mga dahon. Katatapos ko lang mag-jogging, sabi ni Alejandro, casual na binasag ang katahimikan. Di ko tinatanong, masungit na sagot ni Maya. Sabay irap na tila may halong inis at pagod. Tumawa ang binata, ang kanyang tinig ay puno ng saya na tila hindi apektado ng masungit na tono ni Maya. Ang aga-aga, ang sanggit mo. Smile ka muna, biro nito, na ikinapailing na lamang ni Maya. Sa halip na sumagot, pinaglaruan niya ang kanyang kape, iniikot-ikot ang kutsarita sa loob ng tasa habang ang kanyang isip ay lumulutang sa mga alaala ng nakaraan. Iniisip pa rin niya ang ginawa ng kanyang asawa, ang pagtataksil nito hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Ang mga sakripisyo ng kanyang pamilya, ang kanilang dugot pawis, ay tila nawalan ng halaga sa kamay ng taong pinagkatiwalaan niya. Habang hindi pa huli ang lahat, nais niyang bumalik,
Nais niyang itama ang mga pagkakamali. Ngunit paano? Paano nga ba? Bumantong hininga si Maya at tumingala, hinayaan ang araw na sumilay sa kanyang mukha. Ang liwanag nito ay tila nagbibigay ng bahagyang ginhawa, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay nananatili. Samantala, si Alejandro ay tahimik na nakatingin sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng pag-usisa at tila may bahagyang pag-aalala. May problema ka? Tanong nito. Ang boses ay banayad at puno ng malasakit. Marami, sagot ni Maya, halos pabulong. Gusto mo bang dagdagan? Dagdag niya, na may halong sarkasmo. Napangiti si Alejandro. Ayoko, pero mukhang mabigat yan. Napapikit si Maya, pilit na nilulunok ang pait ng kanyang damdamin. Nagsisisi na ako na siya ang naging asawa ko, biglang sambit niya, ang boses ay puno ng hinanakit. Akala ko magiging okay ang lahat dahil pinatunayan niya na mabait siya at kaya niya akong alagaan. Pero pakitang tao lang pala yung mga hayop na yun. Bakit? Ano bang dahilan? Tanong ni Alejandro. Ang kanyang tono ay puno ng interes. Huminga ng malalim si Maya, tila nag-iipon ng lakas ng loob upang ipagpatuloy ang kanyang kwento. Sa wakas, nagsimula siyang magsalita, ang bawat salita ay puno ng emosyon. Arranged marriage. Pinagkasundo kaming dalawa dahil Katie wala ni Daddy ang pamilya ni Benjamin. Magaling sa negosyo ang pamilya nila, at isa sila sa napiling tulungan ng Daddy ko. Kaya nag-merge ang mga kumpanya namin. Pero nang mamatay ang mga magulang ko, tsaka lumantad ang tunay na pakay niya. Pinagbintangan pa ako ni Benjamin na nilalason ko raw ang pamilya niya. Dinala sa ospital ang mga magulang niya, at dahil doon, pinalayas nila ako sa mansyon. Lahat ng pulis, hinanap ako dahil gusto ko raw patayin ang pamilya niya. As if naman kaya ko yun. Pero huwag lang magdilim ang paningin ko dahil gagawin ko yun, makatotohanan yun. Bahagyang natawa si Alejandro, dahilan upang mapangiti rin si Maya. Ang bigat ng kanyang kwento ay tila bahagyang gamaan dahil sa presensya ng binata. Agad niyang pinagpatuloy ang kanyang kwento, na parang natagpuan niya ang lakas ng loob na ipahayag ang lahat. Kaya naging waitress ka dito para magtago? Tanong ni Alejandro, ang boses ay puno ng pag-usisa. Yes, maikli niyang sagot. Ba't ayaw mong bumalik? Nang sa ganun, malaman mo ang nangyari. Sabi mo nga, gusto mo mag-higanti? Tanong ng binata, ang kanyang mga mata ay tila namungusap. Ba't ko gagawin yun? Napalunok si Maya, ang kanyang isip ay tila naguguluhan. Ngunit paano nga ako makakaalis at makakapunta doon kung pinaghahanap nga ako ng mga pulis? Tanong niya, tila nawawalan ng pag-asa. Tiningnan niya si Alejandro, ngunit agad ding iniwas ang kanyang tingin. Nabanggit ng isang kaibigan na isa itong pulis at may mataas na ranggo. Ngunit ayaw niyang gumamit ng tao, lalo na't alam niyang hindi iyon magugustuhan ng kanyang mga magulang. Pinaghahanap ako ng mga pulis, kaya paano nga ako makakabalik? Muling tanong ni Maya, ang kanyang boses ay puno ng kawalang pag-asa. Gusto kong harapin si Benjamin at ang mga mapagpanggap niyang magulang. Ngunit sa paanong paraan naman? Huminga siya ng malalim at tiningnan ang kanyang kamay. Nakita niya ang singsing na nasa kanyang daliri, isang paalala ng masakit na nakaraan. Hindi siya makapaniwala na kailangang umabot siya sa puntong ito, ang magtago at magpakababa para lamang sa kanila. Tagapagmana siya ng kanyang mga magulang, ngunit heto siya ngayon, nagtatago sa batas. Tahimik si Alejandro, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng kakaibang lakas kay Maya. Ang hangin ay patuloy na umiihip, dinadala ang mga dahon ng mga puno sa isang masayang sayaw. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ni Maya na ang laban ay malayo pa sa katapusan. At sa isang saglit, nagkaroon siya ng bahagyang pag-asa na baka, sa tulong ng binatang ito, ay mahanap niya ang sagot sa kanyang mga tanong. May alam mo akong paraan, Maya, saad ni Alejandro. Ano? Be my girlfriend. Ano? Mga paraan mo talaga eh. Ano akala mo ba nakakatawa yang ganyan? Seryoso ako. Kalmadong sabi ni Alejandro na napalunok naman siya at tiningnan ng binata na ngayon seryosong nakatingin. Paano naman kung magpapanggap kang girlfriend ko? Mapoprotektahan kita laban sa kanya. Kaya rin kitang linisin. Lilinisin natin ang pangalan mo sa lahat ng tao. At ano naman ang kinalaman ng pagiging girlfriend mo sa ganun? Para lang ipakita sa asawa mo na hindi ka basta-basta na kaya mo siyang palitan kung gugustuhin mo. Ongoing ang annulment papers nyo at pagkatapos nun, malaya ka na. Ayaw mo ba ng thrill?
Nanliit ang mga mata ni Maya. Ngunit kung tutuusin, malaki ang magiging bahagi ni Alejandro sa pagbabalik niya, given the fact that he's in the highest rank of being a police at mayaman ang pamilya nito. Kaya alam niyang kaya siya nitong protektahan. Ba't ba to ginagawa? Gusto ko lang makasiguro na mahuhuli ko ang asawa mo. Ano ibig mong sabihin? Well, pagdila si Alejandro sa labi at kinagat yon. Napatingin tuloy doon si Maya at agad nag-iwas ng tingin. Yung sinabi kong witness, ikaw yun, Maya. Bakit ako? Maraming kaso ang asawa mo sa nagdaan na taon. Lahat ng pagkikita nating dalawa, sinadya ko, nang sa ganun malaman ko kung bakit. Kung bakit wala ka sa mansyon nyo at malaman kung anong nalalaman mo. Bigla ay nakaramdam ng kaba si Maya at napalunok ito. Huhulihin mo ba ako? Hindi. Wala ka namang kasalanan. Gagawin lang kitang witness nang sa ganun mahuli ko si Benjamin. Ano, payag ka ba? Huminga siya ng malalim. Ito na ang pagkakataon niya at agad siyang tumango. Payag ako, Alejandro. Hindi naman masama kung susubukan niya at hindi naman masama kung papayag siya dahil para rin ito sa mga magulang niya. Iniisip niya na lang na pinadala si Alejandro ng mga magulang niya para malaman ang katotohanan at malaman niya ang ginagawang katarantaduhan ng kanyang asawa. Sa kondo ko ikaw titira. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Ang tanging gagawin mo lang, alamin ang ginagawa ng asawa mo, okay? And huwag kang mag-alala, hindi ko aalisin ang mata ko sa'yo. Napatango agad si Maya at agad na sumakay ng kotse at hinanda ang sarili sa kanyang pagbabalik. Hindi mo na ako kailangang ipahanap, Benjamin. Lahat ay napatingin sa kanya na dirdiretso siyang pumasok sa mansyon upang gulatin silang lahat. Huminto siya at ngumiti sa kanilang lahat. Nanlalaki naman ang mata ng mga ito kaya mas lalong lumaki ang kanyang ngisi. Maya, sobra mo ba ako na-miss na kailangan mo ako ipahanap sa mga tao mo? Tumawa ang lalaki. Of course, matagal kang nawala kaya gusto kong malaman kung nasan ka. Sinungaling, malamig na sabi ni Maya. Nagtataka itong napatingin sa kanya ngunit blanko siyang tumingin sa mga ito. Bumabalik ang galit niya sa mga magulang ni Benjamin lalo na kay Ryan at pakiramdam niya kaya niyang bugbugin ang asawa. Alam ko naman na hindi niyo ako pakakawalan dahil gagamitin niyo ang pangalan ko sa lahat ng negosyo niyo na wala akong alam na maging ang pera ng mga magulang ko ginagamit niyo rin, tama? Ano bang sinasabi mo? Para sa negosyo nating dalawa, perang ginagamit natin ba? Isa pa, napakarami nang natupad sa mga plano ng mga magulang mo kaya ba't ka ba nagkakaganyan? Napatawa si Maya, huwag ka nang magsinungaling pa, Benjamin. Bistado nakita sa lahat ng katarantaduhan na ginagawa mo sa likod ko. Akala mo ba wala akong alam sa ginagawa mo ha? Akala mo ba talaga wala akong alam at tanga pa rin sa mga kalokohan mo? Nagtagis ang panga ng lalaki. Stop being delusional, Maya. Tiningnan ni Maya ang mga magulang ng lalaki, at kayo, masaya ba kayo na nakahiga kayo sa pera ng mga magulang ko na wala kayong ibang ginawa kundi gumastos ng malaki dahil sa paggamit ng pangalan ko? Maya, sigaw ni Benjamin. Tiningnan niya ang asawa at agad ngumisi dahil alam niya na nagsasabi siya ng totoo dahil galit ito sa kanya. Huminga siya ng malalim at taas noong tiningnan ang asawa. Bakit, Benjamin? Hindi ba totoo? Baka nakakalimutan mo na may mga mata ako dito sa mansyon, maging sa labas kaya alam ko ang ginagawa mo. Nawala lang ako pero hindi ako bulag. Tandaan mo yan. Iya, ba't ka ba nagagalit? Sa katunayan nga pinapahanap ka namin sa mga pulis at pinapahanap ka rin ng anak ko sa mga tao niya. Wala akong pakialam kung pinapahanap niyo ako o hindi, kalmadong sabi ni Maya. Tumawa naman ng sarkastiko si Benjamin. Ganyan ba talaga ugali mo? You should be thankful. No, Benjamin. Hindi ako magpapasalamat sa inyong lahat. You made my life worse magmula nang mamatay ang mga magulang ko. Tinanggalan mo ako ng karapatan para sa pera nila. Tinanggalan mo ako ng karapatan at pagkakataon na i-manage ang negosyo. Pinagmukha mo akong bobo at tanga sa lahat, sigaw ni Maya. Nagtagis ang panga ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Matamis na umiti si Maya at agad na tiningnan ang bahay nilang mag-asawa na binili niya pa gamit ang pera niya dahil hindi kayang bumili ni Benjamin. Ngayon na nakabalik na ako, mag-ingat ka. Pinagbabantaan mo ba ako? Ako na asawa mo, Maya, tumawa si Benjamin. Oo, lumapit siya sa asawa at tiningnan ang mga mata nito. Take my words as a threat. Magmula sa araw na ito dito matatapos ang lahat. Yun ang wish. Bulong ni Benjamin,
Pastahan. Game ako dyan. Nagtagisang panga ng lalaki at handa ng saktan si Maya ngunit nagpipigil ito dahil sa mga magulang. Nagtaas ang kilay ng babae at napansin ang pagiging agresibo ng paghinga ni Benjamin, senyales na galit ito sa kanya. Maghintay ka lang, humi si Maya. Bumalik ka dito, Maya. Tinaas niya ang gitnang daliri at agad na lumabas at dumiretso sa kotse na naghihintay sa kanya. Pumasok siya doon at sinabi ang address ng bahay ng kanyang mga magulang na huling alas niya. Hello, attorney. Finally tinawagan mo rin ako, Miss Maya, nagagalak na saad ng attorney babae. Gawin na natin ang napag-usapan. Gusto ko nang kunin pabalik ang akin naman talaga. Makakaasa ho kayo, ma'am. Ako na ang bahala sa annulment papers. Hinihintay ko lang talaga ang signal mo. I'm rooting for you, Lourdes. Ikaw ang abogado ng pamilya at alam kong magagawa mo lahat ng ito ng tama. Binaba niya ang tawag at napatingin sa malaking gate ng mansyon na may apelyido nilang pamilya sa gate. Lumabas siya ng kotse at nakita si Alejandro sa loob kasama ang higit kumulang na mga lalaki na kasuot ng itim. Napalingon sa kanya ang binata at agad ay nalalayan ng siko niya. Kumusta? Maayos naman ang lagay ng mga magulang niya at gusto ko ngayon nang sa ganun makita nila yung gagawin ko. Natawa naman si Alejandro. Ang asawa mo malamang galit na galit. Kulang na lang saktan ako kanina. Subukan ka lang niyang saktan, nandidilim ang ekspresyon na saad ni Alejandro. Napakurap naman siya at agad hinawakan ang braso ng binata. Ngumiti siya at agad naglakad papasok sa loob at nakita ang mga kasambahay na naglilinis at masaya siyang makita. Manang Lina, iya, masaya ako nakabalik ka na ulit dito sa mansyon. Hindi ko po kayong pwedeng pabayaan na lang. Bahay rin ta ng mga magulang ko kaya kailangan ko ipaglaban. Hayaan mo at tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya. Niyakap niya ang matanda at agad na bumantong hininga. Sanakyanin ko. I'm sorry, Manang, na-freeze na yung credit card. That's the first thing I did. Pagkatapos niyan, babawiin ko ang pera ng mga magulang ko na ginamit niya tsaka ko ibabalik ang credit cards niya. Naglalakad si Maya papunta sa kumpanya ng mga magulang kasama ang kaibigan na si Sofia. Sumakay sila sa elevator habang tumatango sa mga bumabati sa kanya at sa pag-welcome sa kanya sa kumpanya. Nang makarating sila sa tamang palapag, nagulat pa ang mga empleyado sa pagdating niya. Ma'am Maya, gulat na tawag ni Francine, ang sekretarya na naging empleyado na lang. Ba't ganyan ang suot mo? Kasi po binaba ni Sir Benjamin ang posisyon ko at pinalit niya sa akin yung babaeng lagi niyang ang kasama. Nagtagis ang panga niya. Magpalit ka. Hindi po. Sekretarya kita kaya walang kahit sino ang pwedeng pumalit sa'yo pero sundin mo na lang ako. Tinapak ni Maya ang balikat ni Francine. Pumasok sila sa kumpanya at nakita ang babae na nakaupo sa sofa at tamang inom lang ng kape. Napatayo ito na makita siya dahilan para tumaas ang kilay ni Maya at tignan ito mula ulo hanggang paa. Sino ka? Ako dapat ang magtanong sa'yo niyan, miss. Ako lang naman si Red, ang bagong sekretarya ni Benjamin. Nandito ako kasi hinihintay ko siya. Ikaw, anong kailangan mo sa kanya? Natawa ang kaibigan ni Maya. Another whore, bulong nito sa likuran niya. Lumapit siya sa babae dahilan para mapawi ang iti sa labi nito. Huminto siya at nakita ang pangalan ng asawa sa lamesa bago niya nilaipat ang paningin sa babae na ngayon matalim ang tingin sa kanya. Leave, putos ni Maya. Ba't naman ako aalis? Di naman ikaw ang boss ko. Hindi nga ako ang boss mo pero ako naman na may-ari ng kumpanyang to. Bago pa ako tumawag ng gwardiya, umalis ka na. Tumawa ang babae. Nagsisinungalin ka. Si Benjamin na may-ari ng kumpanya na to kaya dito lang ako hindi ako aalis. Isang malakas na sampal ang ginawa ni Maya sa babae. Walang buwang ang mga katulad mo sa kumpanya kong to kaya hanggat mabait pa ako at may respeto pa ako sa mga kagaya mo, umalis ka na. Dumating ang mga gwardiya at kinaladkad ang babae na panay ang sigaw sa labas kaya tumawa lang sila ni Sofia. Agad na nagtawag ng maglilinis si Maya at tinanggal ang pangalan ng asawa niya sa lamesa at lahat ng gamit nito. Maya-maya lang dumating si Benjamin na nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Nahawak ang mga gamit niya. What are you doing? Sigaw ni Benjamin sa likod nito ang magulang ng lalaki na nanlalaki din ang mga mata. Binabalik ko lang sa maayos ang lahat ng nandito sa opisina. Nilapag niya ang plate ng asawa. Ito lang ang tanging gamit na meron ka sa opisina ko. You can't do this to me.
Hinayaan na kitang i-freeze ang bank accounts ko. Hinayaan kitang gawin. Natatakot ka ba na malaman ko ang ginagawa mo sa kumpanya ko? Pinaalis mo ang sekretarya ko at hinayaan mong dumihan ang opisinang to. Nakakadiri ka, Benjamin. Diring-diri ako sa buong pagkatao mo. Enough. Sigaw nito. No, hindi pa ako tapos. Nagsisimula pa lang ako. Mabilis niyang kinuha ang bag at agad lumabas ng opisina. Binangga niya ang mga magulang nito at agad naglakad papuntang elevator. Nang makarating sila sa unang palapag, nakita niya si Alejandro kaya natigilan siya. Alejandro, nabalitaan kong pinasara mo ang 2 bar na asawa mo. Are you okay? Oo naman. Okay naman ako. Hindi pa naman ako tapos. Kailangan kong patumbahin mismo ang lahat ng negosyo niya, lahat ng asset na binili niya gamit ang pera ng mga magulang ko. Maya, sigaw ng matandang babae. Nagtagis ang panga niya at nilinggan ang matandang babae na ngayon nagmamadaling maglakad para puntahan siya. Ano ba ang ginagawa mo ha? Ano ba itong ginagawa mo sa amin? Ba't di mo tanungin yung sarili mo at ang anak mo si Benjamin? Kalmadong tiningnan ni Maya ang matanda. Mag-asawa kayong dalawa. Hindi ba pwedeng pag-usapan niyo itong dalawa? Hindi ito ang gusto ng mga magulang mo at hindi ito ang tamang gawin, Maya. Napailing ang matanda at tiningnan siya ng ilid ang luha sa mata ng babae. Huwag mong idadamay ang magulang ko dahil maraming beses na nila kayong pinagbigyan. Namatay lang ang mga magulang ko na hindi nalalaman ang ginagawa nyo sa likod nila kaya wala kang karapatan lalo na yang bibig mo na banggitin ang pangalan ng mga magulang ko. Naintindihan mo, Maya, awat ni Alejandro at hinawakan sa braso si Maya. Wala kaming kasalanan sa'yo, Iya. Ginagawa namin lahat para sa kumpanya. Pinatawad na nga kita sa paglason sa amin sa paggawa ng masama mula sa aming likod, pina-address namin ang kaso. Wow, thank you. Salamat ginawa nyo yun pero hindi ako aatras sa inyong lahat, magulang ko ang nakasalalay dito at pinaghirapan nila. You will feel my wrath, you will feel my anger, my rage and everything at wala kayong magagawa kung tanggapin yun. Hindi nakasagot ang matanda dahil alam ng mga ito na malaki ang kasalanan nila kay Maya at bali-baliktaran man ang mundo malaki din ang naging pagkukulang nila kay Ran. Huminga ng malalim si Maya at dinuro ang matanda, huwag niyong isusumbat sa akin ang lahat dahil sa ating dalawa. Alam niyo kung sino ang may kasalanan at kung ano ang kasalanan niyo sa akin. Maya, don't call me like that. I'm not your slave anymore, and I will do everything para lang mapabagsak kayo. Kayong lahat. Mabilis siyang umalis at agad pinunasan ang luha sa mga mata. Nagiging emosyonal siya sa tuwing ganito ang nangyayari at di siya makapaniwala na ito ang magiging dahilan para magbago siya at magbago ang lahat sa kanya. Beer, lilinggan ni Maya ang binata na ngayon tumabi sa kanya. Habang pinaglalaroan niya ang tubig gamit ang kanyang kamay, ngumiti siya at agad kinuha ang beer. Umayos ng upo at pinagmamasdan ang mga ilaw sa ilalim ng swimming pool. Okay ka lang. Sama lang ang loob ko sa nangyayari. Pakiramdam ko unti-unti ko nang nalalaman ang kagustuhan ni Benjamin na bumagsak ang pamilya ko. Nagsisisi pa rin ako na hindi ko siya kinilatis dahil pinagkatiwalaan siya ng ama ko. Wala ka namang kasalanan kung tutuusin. Sila ang gumawa niyan sa sarili nila at karma nila yan. Hindi sila makakaligtas. Ngayon ang dapat mo nalang pagtuunan ng pansin ay makabawi sa mga magulang mo. Sa mga nakalipas na araw, naging abala silang dalawa at hindi na napansin pa ni Maya ang mga nagawa niya. Una, ang pagkuha ng pera niya mula kay Benjamin. Pangalawa, ang pagsira niya sa mga kasino at bar ng mga ito na sigurado siyang nalaman na ng pamilya nito ang ginawa niya. Pangatlo, ang mga negosyante na nagtiwala sa mga ito habang wala siya at ang malalapit na kaibigan ng kanyang ama na kailangan niyang kausapin upang maliwanagan ang lahat. Di ko talaga sila maintindihan, Alejandro. Pinagkatiwalaan sila ng mga magulang ko dahil maganda ang layunin nila at naging matalik silang magkakaibigan kaya alam ko na mabuti silang tao. Nasilaw sila sa pera. Yan lang ang nakikita kong dahilan. Lahat ng tao may pera at masama ang balak, gagawin lahat upang magtagumpay kahit makasakit na ng ibang tao. Pero alam mo, nagpapasalamat ako kasi nandito ka sa tabi ko. Natigilan naman si Alejandro at napatingin kay Maya. I mean, tinulungan mo kasi ako. Yun ang gusto kong sabihin. Nahiya ka pa inamin mo na rin naman. Uminom si Alejandro ng beer at natawa. Satisfied ka na ngayon sa nakikita mo. Kulang pa, Alejandro.
Ano pang kulang? Gusto kong magbayad sila sa batas ang sabi mo. Hinuhuli mo si Benjamin sa mga illegal na gawain niya at ngayon na may pagkakataon na gusto kong mabulok siya sa kulungan. Gusto niyang bigyan ng leksyon ang asawa at magkaroon ng masayang buhay pagkatapos nito. Sa totoo lang, kalmado siya kapag kasama niya si Alejandro. Nagiging matapang siya kapag ito ang kaharap niya, kaya naman hindi siya natatakot na maging matapang dahil alam niya na lagi itong nandyan para sa kanya. Tinignan niya ang lalaki na nakatitig sa kanya. Napangiti siya dahil doon. Pumapayag na ako maging witness, Maya. Pag-isipan mo ng mabuti ang lahat ng to. Matagal ko nang pinag-isipan. Totoo at kasama sa desisyon ko ang gawing miserable ang buhay nilang lahat. Hindi ako papayag na magiging kampante pa rin sila. If that's what you want, gagawin ko. Napangiti si Maya at hinawakan ang kamay ni Alejandro. Thank you sa lahat ng ginagawa mo para sa akin, sa proteksyon, sa pag-aalaga, sa pagbibigay ng tapang. Mula nung nagkita tayo at nag-usap, nakatatak na sa akin na poprotektahan kita at di ko babawiin yun. Naramdaman naman ni Maya ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya mapigilan na makaramdam ng kapayapaan habang nakatingin sa lalaki. Ngumiti siya kay Alejandro at kalaunan sabay nilang pinagmasdan ang swimming pool bago sila sabay na pumasok sa loob. Sabay silang pumunta ng kusina at natigilan si Maya nang makitang umiinom ng tubig ang lalaki. Nga pala, alam ba nila na nagpapanggap lang tayo bilang magnobyo at nobya? Alam nilang girlfriend kita. Hindi mo sinabi. Ba't ko sasabihin? Para sa akin lang ang impormasyon na yun, Maya. Ayokong i-share, panliit naman ng mga mata ng babae. Teka nga, gusto mo ba ako? Si Alejandro naman ngayon ang natigilan at binitawan ang baso. Tinignan nito si Maya at kung aamin ito, baka mapurnada ang plano niya na paibigin ang babae. Pero alam ni Alejandro sa kanyang sarili na gusto niya talaga si Maya. Kundi nga lang siya naunahan ng torrentadong asawa nito, baka nga sila ang kasal ngayon. Alejandro, yes, interesado ka ba sa akin? Ba't mo naman yan tinatanong? Wala, nahalata ko lang. Dahil nung una interesado ka sa akin, hanggang ngayon pa rin ba? Inis niyang tinignan si Maya Kim Shara. Natawa naman ito. Tinatanong ko what I am. Napaatras si Maya nang makita ang matalim na tingin nito. Lalong lumakas ang kalabog ng kanyang puso. Simpleng tanong lang yun ngunit kung makapag-react ang puso niya, sobra na. Anong gagawin mo kung gusto nga kita? Huwag kang lalapit, kabadong saad ni Maya. Ngayong nandito na tayo sa tanong mo. Ano na nga ngayon kung gusto kita, Maya? Interesado nga ako sa'yo. Will you give me a chance and break up with your stupid husband? Napalunok si Maya at napasinghap nang ikulong siya nito sa magkabilang braso kaya lalo siyang napasandal sa sink. Well, ngumiti si Alejandro at hinalikan ang pisngi niya. When you're done with him, I'm here. You can choose me anytime you want. Baliw ka na. Nababaliw ka na, Alejandro. Yes. I am. Binalikan ni Alejandro ang labi niya at sa pag-aakala na itutulak siya nito, mas lalo siyang napangiti nang humalik pabalik si Maya kaya binuhat niya na ito at ilagay sa island counter. Patas na tayo, Maya. Anong ginawa mo? Kinuha mo na lahat sa akin, nang laki ang mga mata niya nang maramdaman ng hapdi sa kanyang braso sa paraan ng pagkakahawak ni Benjamin sa kanya. Lahat ng staff nagkagulo dahil sa biglaan at isa yun ang nagdala ng usap-usapan sa kumpanya. Pilit niyang pinapakalma ang sarili habang nakatingin sa asawa. Iwan mo ako, Benjamin. No, Maya. Lahat ng meron ako kinuha mo. Nagkasakit ang mga magulang ko dahil sa'yo. Ano ba nangyayari? Hindi ka naman ganito ah. Hindi naman ganito ang gusto ng mga magulang mo. Hindi ba mag-asawa tayong dalawa? Nang marinig niya na naman ang salitang magulang nagkaroon siya ng lakas para itulak ang lalaki. Nanlaki ang mga mata nito sa galit dahil sa tuwing susugod ang mga ito lagi nilang dinadamay ang kanyang mga magulang. Huwag na huwag mong idadamay ang mga magulang ko dito, Benjamin. Let them rest in peace. At anong sinasabi mo na lahat kinuha ko mula sayo? Nahihibang ka. Lahat ng sayo dating pagmamayari ko. Lahat ng negosyo ko nawala ng dahil sayo. Lahat ng bagay na pinaghirapan ko nawala na dahil Diyos sa galit mo na hindi ko alam kung anong dahilan hindi mo alam. Tumawa ng malakas si Maya. Tinignan niya ang asawa na ngayon nakatitig sa kanya, pula na ang mata nito, payat ang katawan, halata na rin ang stress ngunit bukod doon,
Galitang ang nararamdaman ni Maya at hindi yun kailanman mapapalitan ng hinahon at kalmadong pag-uusap dahil total nito na silang dalawa tatapusin niya na lang. Unang-una sa lahat, Benjamin, ginamit mo ang pamilya ko sa lahat ng luho at pangarap mo. Pinagkatiwalaan ka ng mga magulang ko pero anong ginawa mo? Magmula nang pakasalan mo ako at mawala ang magulang ginamit mo kaming lahat para makuha ang kagustuhan mo. Ginawa ko yun para sa ating dalawa. Ginawa ko ang bagay na yun para sa future nating dalawa at ng pamilya ko. Future. Matagal nang sira ang future mo, Benjamin. Matagal nang wala ang lahat sa'yo dahil akin ang lahat ng iyon. Akin lahat ng gusto mo. Lahat ng pagmamayari mo akin lahat ng pinaghirapan mo dahil in the first place, ang mga magulang ko ang naghihirap sa mga bagay na ngayon sinisira mo. Marahas na hinawakan ni Benjamin ang babae. Bawiin mo lahat ng sinabi mo. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Huwag mong nilalagyan ng pabango ang pangalan mo baka nakakalimutan mo, nilason mo ang mga magulang ko. Wanted ka ngayon, Maya. Lahat ng yan mapupunta sa akin. Kung sana may plano akong patayin kayo, matagal ko nang ginawa. Hindi ka ba talaga nahihiya? Ikaw ang dapat mahiya. Sasaktan ako. Bitiwan mo ako. Ito ang gusto mo, sir-an ako sa harap ng maraming tao. Tiningnan ni Maya ang asawa niya at nakaramdam siya nakakaibang takot dahil tila nag-iiba ang itsura nito. Pakiramdam niya, anumang oras sasaktan siya nito. At yun nga ang nangyari. Isang malakas na sampal ang natanggap niya mula dito. Agad niyang sinipa ang tiyan nito at mabilis na sinampal. Maya, sigaw ni Alejandro. Tumakbo si Maya papunta sa lalaki na ngayon malakas na sinuntok sa mukha si Benjamin. Mas lalong nagkagulo ang lahat. Maging si Maya, naiiyak na rin dahil sa sakit na tap sa kanyang braso. Huwag mong sasaktan si Maya. Sino ka ba sa inaakala mo? Asawa ko ang babaeng yan kaya huwag kang makialam, huwag kang manggialam sa problema naming dalawa, sigaw ni Benjamin. Binalingan nito si Maya. Sumama ka sa akin, Maya. Umuwi na tayo. Hindi ako sasama sa hayop na katulad mo. Demonyo ka. Tara na, sigaw ni Benjamin, pilit na inaabot si Maya. Napaatras ang babae. Agad niyang naramdaman ang presensya ni Alejandro at sunod-sunod na dumating ang mga gwardiya. Humihikbi na si Maya at niyakap si Alejandro na ngayon ay galit na nakatingin kay Benjamin habang kinakaladkad ng mga gwardiya palabas ng kumpanya. Are you okay? Dumating kaya yayain sana kita ng date kaso ito ang nakita ko. I'm sorry. Ang mahalaga ngayong ligtas ka na tsaka na lang tayo mag-date kapag maayos na ang lahat. Inalalayan siya nito sa kotse na nasa labas at maging sa pagpasok, inalalayan pa rin siya nito at iniwan siya sa loob. Pinanood niya si Alejandro na may kausap sa telepono at agad niyang naisip na itutuloy nito ang napag-usapan nilang dalawa. Nang matapos agad pumasok si Alejandro na tinignan ng braso niya na namumula at may sugat na. Bukas ako na mag-aasikaso ng lahat ng to. Manatili ka na lang sa mansyon at doon tayo magkita. Sasama ako. Sigurado ka ba? I want to end this. Tumango si Alejandro at niyakap siya ngayon nakahinga na ng maluwag si Maya pareho nilang gusto na matapos na ang lahat ng ito. Sunod-sunod na dumating ang mga pulis sa mansyon ni Benjamin at nakakatuwang walang tao doon. Napatingin si Maya sa bawat sulok ng mansyon at nakitang wala na ang mga gamit. Ito kaya kinabahan siya at nagsimulang mag-isip. Agad niyang tinignan si Alejandro at agad naisip ang mga magulang nito sa ospital sigurado akong alam nila kung nasan siya. Pupunta tayo ng ospital, saad ni Alejandro. Napahawak si Maya sa kanyang ulo at nagtatagis ang panga niya sa kadahilanang nakatakas si Benjamin. Balewala ang naging pagkilos niya at ang ginagawa niya para makapaghiganti. Tinignan niya ang itaas ng kwarto nila at nakita niyang bukas yun. Wala na rin ang mga gamit. Hindi siya pwedeng makatakas. Alejandro, I know sigurado akong hindi pa nakakalayo ang lalaking yun. Kung makakatakas man siya, hahanapin ko siya. Kailangan natin siyang hanapin. Mahahanap din natin siya. Hindi rin ako papayag na hindi niya mapagbayaran ang krimen na ginawa niya laban sa batas, kalmadong sabi ni Alejandro. Maya-maya lang kumilos na sila, ngunit habang palabas sila ng mansyon nakita ni Maya ang ina ni Benjamin kasama nito ang isang anak na ngayon umiiyak habang nakatingin sa kanya. Anong ginagawa niyo dito? Kung gusto niyong mahanap si Kuya Benjamin, alam namin kung nasan siya. Saan, Ani Benjamina? At paano ako makakasiguro na mapagkakatiwalaan kita?
Alam namin na naging kasalanan niya yun at alam din namin na naging pagkukulang namin pero desisyon namin na mapabuti ang lagay ni Kuya. Natigilan siya at napatingin sa ina ni Benjamin at sa kapatid nito na matapang siyang tinitignan. Nasaan siya? Kailangan namin siyang mahuli. Paalis na siya ng bansa kasama ang tao niya ngayon ang flight niya. Sigurado kung makakarating pa kayo sa kanya, saad ni Benjamina. Agad silang sumakay sa kotse at agad sinundan ni Alejandro ang babae. Mabilis nilang hinaranggan ang lahat ng airport. Naging mabilis ang biyahe nila at agad silang nakarating doon. Hindi nagdalawang isip si Maya at nagmamadali siyang naglakad papunta sa loob. Sir, nahanap na namin siya. Sigaw ng isang pulis. Corner nyo. Sigaw ni Alejandro. Lahat ng tao tumabi para padaanin silang lahat kaya naman mabilis na naglakad si Maya kahit pamataas ang heels niya. Sigurado siya sa pagkakataon na ito. Nahuhuli na si Benjamin at kapag nangyari yun makukuha niya na lahat ng kanya. Benjamin. Sigaw ni Maya nang makita ang nakikipaghabulan ito sa mga pulis. Tumakbo sila at umabot sila sa labas dahil ang lahat ng tao natataranta. Nang laki ang mga mata ni Maya nang makitang nakaluhod si Benjamin at hawak ng dalawang pulis na ngayon nakatutok ang baril sa lalaki. Huminga si Maya at tiningnan si Benjamin na ngayon halos damapa na. Maya, tulungan mo ako. Umiling siya, kailangan mong pagbayaran lahat ng yan, Benjamin. Asawa mo ako please patawarin mo na ako sa lahat na nagawa ko nagsisisi na ako please magbabago ako nagawa ko na yung gusto mo help me may sakit si mama si papa na stroke nag-aaral pa ang kapatid ko Maya maawa ka naman sa akin. Sana naisip mo yan nun, Benjamin. Nagmamakaawa ako kahit ang mga magulang ko na lang si Benjamin na marami pa siyang pangarap Hopper please. Tinanggal ng babae ang singsing at binigay kay Benjamin. Minahal kita dahil akala ko tapat ka at hindi mo ako bibiguin pero mas lalo mong pinatunayan sa akin na sana hindi na lang kita nakilala. Malakas na sumigaw si Benjamin. Agad namang lumayo si Maya at huminga ng malalim. Lumapit sa kanya si Alejandro hinawakan siya sa kamay. Magiging maayos din ang lahat, saad nito. Sana nga, ako nang bala dito. Mas mabuting umuwi ka na at magpahinga. Uuwi rin ako pagkatapos. Hindi na nag-abala pang tumanggi si Maya. Agad siyang ainalalayan ng mga pulis papunta sa kanyang kotse. Huminga siya ng malalim at agad tinawagan ang kaibigan at mabilis na sumagot. Pupunta ako sa mansyon mo. Pwede mo bang tignan ang kalagayan ng mga magulang ni Benjamin gulat na tanong ni Sofia. Gusto ko lang tignan mo at sabihin kay Benjamin na ang abogado ko na ang bahala sa kanila. At imbes na sa mansyon siya dumiretso, sa puntod ng kanyang mga magulang siya nagtungo. Tahimik siyang umupo doon at nilapag ang mga bulaklak. Mom, Dad, nandito na po ako ulit. Lumakas ang hangin dahilan para hawakan niya ang kanyang buhok at pinagmasdan ang pangalan ng 2 taong importante sa kanya. Suminghap siya at agad na humiga sa damuhan at pinagmasdan na lang. Alam ko po na galit pa rin ako pero hindi ko maiwasang mag-alala sa pamilya ni Benjamin. Nag-aaral pa yung kapatid niya at kung pababayaan ko, kawawa naman. Tama naman po yung ginawa ko diba? Napangiti siya ng matamis nang maramdaman na ang ihip ng malamig na hangin. I'm free mommy and daddy. Sa wakas pinirmahan na ni Benjamin ang annulment papers niyong dalawa, saad ni Sofia. Napatili si Maya at dali-daling nagtungo kay Alejandro na napabangon mula sa pagkakahiga sa kama kaya napatingin ito sa kanya. Natawa naman si Maya at agad hinawakan ang braso ni Alejandro na nakapulupot sa kanyang bewang. What is it? Tungkol sa annulment papers, pinirmahan na kasi ni Benjamin lahat. Malaya na ako. Napangiti naman si Alejandro. Gusto mo ay celebrate natin. Sakto at pwede tayong mag-trip ngayon. Sure. Tumawa siya ng mahina. Tuwang-tuwa siya sa balita at hindi na naman maalis ang iti niya sa labi. Sa ilang buwan niyang paghihintay sa wakas pinirmahan na rin ng ni Benjamin at nagpapasalamat siya sa naging desisyon nito na pakawalan siya. Are you happy? Oo naman ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na to kaya tuwang-tuwa ako. Free na ba? Yeah, free na pwede kong gawin lahat ng gusto ko. And all thanks to you. Gusto mo pakasalan na kita ngayon, nakangising saad ni Alejandro. Sa mga sumunod na oras naging abala silang dalawa sa paghahanda para sa picnic na gagawin nila. Nagsuot ng sundress si Maya at ang lalaki naman nakasuot ng simpleng white t-shirt at isang shorts na sakto ang haba sa binata. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng lahat na nais pa rin ni Maya na magmahal muli at magmahal ng bagong magpapatibok sa puso niya.
Nasa kabila ng lahat ng nangyari sa kanya na natili pa ring puro at mabait ang puso niya. Wow, nang laki ang mga mata ni Maya. Tinago Falls. Saad ni Alejandro, dito talaga tayo magpipiknik. Nakadress pa naman ako, pero nakasuot ako ng swimsuit. Pwede naman tayong magpiknik pagkatapos natin dito. Nandun ang cottage sa gilid, doon na lang tayo kumain. Nag-enjoy silang dalawa habang lumalangoy at hindi maalis sa labi ni Maya ang saya dahil sa wakas malaya na siya. Nawala na rin sa puso niya ang galit na matagal niyang tinipon sa kanyang puso sa mga nakalipas na buwan, ang tanging nasa isip niya na lang ngayon kapayapaan. Alejandro, thank you, saad ni Maya habang nakaupo sila sa bato. Para saan? Sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Kung hindi mo ako kinulit nung nasa restaurant, baka hindi ko maisip ang lahat ng ito, kaya grateful ako na nakilala kita. Ginawa mo lahat ng yun dahil alam mong yun ang tama, hindi ako ang gumawa nun Maya, ikaw yun, kaya nga nagpapasalamat ako. Hindi ko siguro kakayanin kung wala ang tulong mo, you made me stronger, pakiramdam ko ikaw ang naging source of energy ko ng mga panahong mahina ako at nagdadalawang isip. Napatili naman si Maya nang malaglag siya sa bato at agad siya ikinulong ni Alejandro sa bisig nito. Napatili si Maya nang malaglag siya at agad siyang ikinulong ni Alejandro sa bisig nito, dahilan para yakapin niya ang leeg ng binata. Napapikit ng babae ng halikan nito ang labi niya at naramdaman niya doon ang pagmamahal at pagkalinga, dahilan kung batas pinili ni Maya na magmahal muli. Alam mo, hanga ako sa'yo dahil ang sa tapang mo talaga, tumango si Alejandro. Lahat ng binitawan mong linya, lahat ng ginawa mo, lahat ng emosyon mo na balance mo. Humahanga ako sa'yo at lahat ng nagawa mo para sa sarili mo, humahanga ako dahil kinaya mo. Naramdaman niya ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Sana hindi mapagod ang puso mo na maging matapang sa lahat ng sitwasyon, sana maiparamdam ko sa'yo ang kapayapaan sa puso mo. Napangiti si Maya at niyakap ang lalaki. I love you, Alejandro. You made me strong. No, you were born to be that strong woman. Nagkatinginan sila ang dalawa at nagpatuloy sa paghalik sa labi ng bawat isa. Napapikit si Maya at agad na naramdaman ang kakaibang init habang nakahiga siya sa damuhan habang nasa ibabaw si Alejandro, at pakiramdam niya ito ang unang pagkakataon niya at ang init sa pakiramdam, at nang matapos silang dalawa ay nalalayan siya nito at binuhat sa cottage na may pagkain. Satisfied ngumisi si Alejandro habang sinusuot ang damit ng babae. Yeah, I am. Sa akin ka na ngayon Maya, alam ko markado nakita kaya wala ka ng kawala. Nagtawanan silang dalawa't sabay na kumain habang pinagpaplanuhan ang gagawin nila sa hinaharap. Naisip ni Maya na makasama si Arwin at naisip niya rin na magiging masaya ang buhay niya kung nasa tabi niya ito. Kung yayayain mo ako magpakasal, papayag naman ako eh. Well, as much as I want ta. Gusto ko rin kahit papaano maramdaman mo sa sarili mo ang kalayaan, gusto ko maramdaman mo ang tunay na kalayaan, at pagkatapos nun tsaka natin pag-usapan ng kasal. Mas mahalaga sa akin ang kasiyahan mo, at kahit gusto kong atali ka sa akin, gusto ko pa rin na makitang masaya ka dahil malaya ka magawa ang gusto mo. Ako nandito lang ako palagi, papakasalan kita kapag handa ka na. Napangiti si Maya at hindi mapigilan ang sarili at niyakap muli ang lalaki. Years later, Ate Maya, para po sa iyo, gulat na napatingin si Maya sa kapatid ni Benjamin na si Benjamin na inaabot ang isang regalo habang naghahanda sila ng pagkain para sa darating na kaarawan ng kanilang anak. Tinignan niya yon at nakita niya si Benjamin na nakangiti. Para saan ta? Para po ipakita kung gaano ako ka-grateful na tinulungan mo po kami. Alam ko po na simple lang yan, pero gusto ko pong malaman nyo na galing yan sa puso ko. Ngumiti si Maya at niyakap ang dalaga. Salamat, Benjamin, alam mo na proud ako na narating mo na yung pangarap mo noon, malapit ka na maging doktor dahil po sa inyo yun. Bumalik ulit sa pag-aasikaso si Maya habang pinapanood ang kanyang 6 na taong gulang na anak na babae. Naglalaro ito kasama ang asawa niyang si Alejandro na tuwang-tuwa na hinahagis ito sa ere. Natawa na lang siya at inayos ang pagkain dahil parating na ang mga bisita niya at ito ang unang pagkakataon na mag-i-invite siya ng maraming tao nang umuwi sila. Okay na ba ang lahat? Tanong ni Maya. Yes ma'am, nandyan na rin po yung ibang bisita sa loob, asikasuhin mo muna sila ha, salamat.
Tinignan niya ulit ang kanyang mag-ama bago siya pumasok sa loob upang batiin ang mga bisita at ninong at ninang ng kanyang anak. Ilang taon ang nakalipas magmula na ikasal silang dalawa ni Alejandro at sa mga nakalipas na taon napatunayan ni Maya na napakabuting asawa nito. Naaalala niya pa ang ilang beses itong hinayaan siya ng mapag-isa at mabuhay ng malaya dahil alam ni Maya pagkatapos noon handa na siyang magpakasal sa ilang taong nakalipas ay mahabang panahon ang binigay ng mga pulis sa pagkakakulong ni Benjamin. Ang mga magulang nito nasa ibang bansa at nagpapagaling ang kapatid nitong si Benjamin na nag-aaral ng medisina sa tulong ng programa niyang scholarship. Sa ilang taon din na nakalipas nabiyayaan siya ng sunod-sunod na oportunidad. Nagkaroon siya ng maraming programa na magagamit na ilang mahihirap na pamilya at mga bata. Hindi naging baliwala ang pera na nakuha niya bagkus nakatulong pa siya sa mga nangangailangan. Salamat sa pagpunta niyo sa kaarawan ng aking anak. Ang mga regalo huwag kalimutan. Pasalamat ka talaga at huli kang nag-asawa sa amin kaya baby pa ang anak mo. Natatawang saad ng kaibigan nito. Tumatanggap kami ng pera hindi bababa ng 1 million pesos kada tao, pagbibiro ni Alejandro. Kapal talaga. Pasalamat ka at mahal na mahal namin ang inaanak namin. Natatawang sigaw ng isa pang kaibigan ng asawa. Happy birthday Catalina! Sabay-sabay na sigaw nilang lahat. Nakangising kinarga ni Maya ang anak na si Catalina at hinayaan ito na umihip ng kandila at na matapos malakas silang nagpalakpakan nagsimula na rin ang kanilang pagkain at nilabas na ang mga niluto nila para kanya-kanya na lang ang kuha. Love you need to rest. Okay lang ako sabay na tayong kumain ayoko napapagod ka okay napakaganda mo sa araw na talagang terno pa kayo ni Catalina nagseselos ka na naman sa anak mo. Hindi no? Natatawang saad ni Alejandro at humalik sa leeg ng asawa sabay silang umupo at agad pinanood ang mga tao na binabati ang kanilang anak na panay ang takbo. Napailing na lang si Maya habang kumakain dahil natutuwa siya sa kanyang anak at sa mura ang edad nito. Alam agad nito ang sumayaw kanta at higit sa lahat mag-English na kahit di mo naiintindihan. Talagang kailangan mong pag-aralan. Sa ilang taon din nakalipas sinuklian niya lahat ng kabutihan ng mga taong nakilala niya sa Baguio at ang mga taong naging kaibigan niya doon. Wala pa ba kayong kasunod? Tanong ni Sofia. Ang liit pa ni Catalina, saad ni Maya. Ano naman ngayon? Wala naman yan sa edad no tsaka ang ganda-ganda ng lahi niyong dalawa kung ako yan gagawa pa ako ng mga 4 pa. Nagtawa na ng lahat lalo na si Alejandro. Baka gulpihin ako ng asawa ko. Joke kapag handa na si Maya gagawa ulit kami. Natawa si Sofia. Choosy ba o nung kaibigan ko halatang walang dilig. Natawa na lang si Maya at agad tinignan ng mga bisita. Sa sumunod na oras naman nakita niyang karga ni Benjamin ang anak na nakatulog na dahil sa sobrang pagod. Agad niyang kinuha ang anak at natawa na lang dahil napakadulas pa nito habang tulog. Salamat Benjamin na magpahinga ka na rin. Opo ate salamat po ulit basta igag may kailangan ka magsabi ka lang ha. Tinignan niya ang asawang si Alejandro na nagiinom kaya hindi niya na ito inabala. Pamalalim na ang gabi at ramdam niya ang pagod ngunit sa iisipin niya na masaya ang kanyang anak mas lalong nagiging masaya ang puso niya. Napakaraming dumating na problema sa kanya ngunit lahat ng yun nalampasan niya dahil nandyan ang asawa niya at ang kanyang anak. Good night Catalina. Napangiti siya tinignan ng anak ang nag-iisang importanteng bata sa kanya. Maya-maya naramdaman niya ang mainit na yakap ng asawa mula sa likuran dahilan pa para mapatingin siya doon at sumalubong ang halik sa labi niya. I love you, bulong ni Alejandro. Mas mahal kita, tugon naman niya sabay nilang pinanood ang paghinga ng kanilang anak at sabay silang napangiti dahil ito ang pangarap nilang pamilya. Ang pamilya na kasing tatag ng ibang relasyon at ang pamilya na paulit-ulit pipiliin ni Maya at Alejandro. The end.